Hello mga Automart! Naghahanap kayo ng isang 7-seater MPV and nandito na ang Toyota Innova. This is our default option. Pero alam nyo bang may isa pang very good competitor dito, ang Geely o Kavango. In this video, i-compare natin itong dalawang kotseng to, ang 2023 Toyota Innova E, pati na rin itong 2023 Geely o Kavango Urban Plus. So starting naman dito sa panlabas, no, yung Toyota Innova, kilala na natin to. So alam na rin talaga natin ang itsura nito. Very standard ang look niya. Ang dami na nito sa Pilipinas. Standard na ang grill mo. Blacked out ang lahat yan. Wala kang mga chrome bits para dito sa E-variant. Dito lang sa ilaw mo, dyan mo lang makikita yung mga chrome bits mo. Ito, naka-halogen headlamps ka pa rin. Pero at least sa baba, meron ka na rin fog lights, no? Sa tabi, not much to say naman. Naka 16-inch rims ka for this 2023 year model. Mas iba na yung design yan. And yeah, it's a very standard-looking MPV. Ngayon, pag pumunta ka naman dito sa likod, blocky rin itong mga ilaw mo. Halogen din ang mga ilaw mo dito. 2.8E na badge at itong tailgate mo ay mano-mano pa. Pero mapapansin mo naman na malaki pa rin naman ang space mo dito kahit na nakaangat itong rear seats mo. Pero pag finold down mo naman itong mga rear seats mo, sobrang mag-e-expand ang space mo. But there's also a very big downside, no? Medyo old school kasi yung design nito. So, these seats, nagpo-fold siya papunta sa tabi. And pag pinakita ko sa inyo on both sides, ang mangyayari dito, teka lang ha, yan, okay. Pag maglalagay ka ng malalaking mga maleta o di naman kaya balikbayan box, medyo alanganin yung shape. Kasi nga, nandito itong dalawang upuan sa tabi. Now, this is indeed a very old design. Sana'y nagpo-fold flat siya. But yes, at least ito, sigurado kang walang masisira dahil tested and proven na rin ang mechanism na yan. Pagdating naman dito sa Geely o Kavango, hindi siya ganun kamukhang MPV, no? Unlike yung Toyota Innova, mas macho yung dating niya, mas parang SUV yung dating niya. Makikita mo naman yan dito sa stand sa tabi. Makikita mo rin na dito sa harap, mas modern yung look niya. From the grille itself, yung expanding Cosmos grille ng Geely, to your LED daytime running lights na mas futuristic talaga tingnan. Half Thor's hammer pa yan. Adaptive matrix LEDs na rin to. Pati dito rin sa baba, no, yung fog lights mo, naka-LEDs na. Kung dun sa Toyota Innova E, naka 16-inch rims ka, dito, naka 18-inch rims ka na, nakabalot pa sa Continental tires. At the same time, mapapansin mo na may badge dito na nakaset 48-volt EMS. This is because meron kang mild hybrid motor dito na tumutulong dun sa makina mo. Ngayon naman, pagdating dito sa likod, yung tailgate mo is power operated. So, hindi na yan mano-mano. And, pag inangat natin tong upuan na to, mapapansin mo na, honestly, hindi ganun kalaki yung space mo dito compared dun sa Innova pag maglalagay ka ng luggage kapag nakaangat itong mga rear seats mo. Pero pag finold down mo naman siya, ang laki talaga ng space mo dito. At the same time, mas modern na rin yung mechanism na ito. Ito yung sinasabi ko na fold flat to the floor. So, wala na yung nandito sa side. So, pag maglalagay ka ng mga balikbayan box dito, mas hindi ka mahihirapan. So, when it comes to, sabihin na natin, exterior and cargo na lang, panalong-panalo talaga itong Geely o Kavango Urban Plus. Pagdating sa interior ng Toyota Innova, again, kilala na natin to. Very basic lang siya, no? So, wala ka masyadong mga leather dito. In fact, wala ka yatang leather dito. So, puro cloth lang, hard touch plastics. Pero, in terms of the feel naman, pwede na rin, okay na rin. Nasanay na naman tayo dito. Wala kang digital instrument cluster. It's a very basic gauge cluster. Itong center touchscreen mo, hindi rin siya pinaka-responsive. Pero at least meron ka na rin Bluetooth yan. Yung mga aircon controls mo, rotary pa rin yan. So, old school. Ito yung sinasabi nila na if it ain't broke, don't fix it, no? Kung hindi naman sira, bakit kailangan palitan? And hindi na talaga pinalitan ni Toyota. Traditional, most probably walang masisira, and yeah, madali gamitin. Pati na rin itong mga driving modes mo. Dalawa lang, eco mode, power mode, dyan mo lang siya pipindutin. Shifter mo, ano na rin, basic lang, ginaganon lang. Upuan, komportable naman, hindi lang siya power operated. And pagdating dun sa second row, maluwag na rin naman. Bench type nga lang yung dalawang upuan dun. Pagdating mo naman dito sa Geely o Kavango, ang layo niya talaga dun sa Toyota Innova na nakita natin kanina, no? Kasi tingnan mo naman, ang dami mong leather wrappings dito, pati upuan mo naka-leather na yan, itong dashboard naka-leather na rin, may 12-inch digital instrument cluster ka na pwede mo pang i-modify yung itsura niya. At the same time, itong gitnang touchscreen, 12 inches big din yan. Ang linaw pa nitong 360-degree camera na meron ka, may 3D mode pa. Oh, galing, di ba? Iikot mo rin yan. Okay, very responsive, very modern, and all that. Now, dito naman sa gitna, electronic na yung shifter mo, hindi na yung ginaganon. May electronic parking brake ka na, may auto hold ka na, may hill descent control ka na. At the same time, power operated na rin, power adjustable na rin ang mga upuan mo. Sa taas naman, may panoramic sunroof ka pa. At pagdating dyan sa second row, hiwalay pa yung tatlong upuan. So, hindi kayo magsisiksikan.
pag magkakatabi kayong tatlo doon. So, when it comes to the interior, I think we have to give it the win easily to the Geely Okavango Urban Plus. Pagdating naman sa makina, itong Geely Okavango, meron kang isang 1.5-liter turbocharged 3-cylinder gasoline engine that makes 190 horsepower at 300 Nm of torque. Pero dahil nakamate ito sa isang 48-volt mild hybrid system, may instant torque ka. And at the same time, sobrang swabe ng makinang to. Kahit na, again, 3-cylinder lang siya. Meron ka na rin 7-speed dual clutch transmission, kaya very modern yung feels niya, no? Pagdating mo naman dito sa Toyota Innova, mas old school talaga ang design dito. So this is still the familiar 2.8-liter turbocharged diesel engine na mahahanap mo rin naman sa Toyota Fortuner, pati na rin sa Toyota Hilux. This one makes 174 horsepower at 360 Nm of torque. Pero transmission mo dito is also the traditional 6-speed automatic. So kahit na yung power figures nila halos magkalapit lang, and technically mas mataas na rin yung power figures itong Toyota Innova dahil nga dito sa mas older design, and dahil diesel siya, mas rough siya ng konti. So I would have to give engine-wise a tie to these two vehicles. So bigyan na natin itong dalawang kotseng to ng definite na sagot. Ano nga ba dito sa dalawa ang mas maganda? And presyo na rin, no? So this 2023 Geely Okavango Urban Plus, makukuha mo yan dito sa amin mula sa Automart.ph with around 9,000 kilometers on the odometer for 1,075,000 pesos. Meanwhile, itong 2023 Toyota Innova E na may 40,000 kilometers can be yours for around 1,069,000 pesos. So when it comes to price, halos pareho lang sila. But paano naman pagdating dun sa kotse mismo? Well, the Geely Okavango definitely is the much better car pagdating sa tech features, pagdating sa modernity, pagdating na rin sa itsura, pagdating na rin dito sa 48-volt mild hybrid system. Meanwhile, ang Toyota Innova naman, it's the best when it comes to reliability. It's the best when it comes to being tried and tested. It's also the best pagdating sa pag maghahanap ka ng pyesa dahil napakarami talagang Toyota Innova dito sa Pilipinas sa hindi ka mamumblema. So, which one is the better car? Personally, I will go for the Geely Okavango dahil siguro mas bata ako, so mas mahilig ako dito sa mga tech features. And kung yun din ang hanap mo, definitely go for this vehicle. Pero naiintindihan ko rin that for a lot of Filipinos, ang gusto na talaga is peace of mind, something tried and tested na. And in that case, hindi ka na rin talaga talo sa isang Toyota Innova kahit na dito sa 2023 Toyota Innova E na ito. Nonetheless, whichever one of these two cars you choose mula dito sa Automart.ph, dahil pareho silang Automart certified vehicles, meron kang 5-day money-back guarantee for your utmost peace of mind. Kaya lagi niyong tatandaan, kung ang hanap nyo ay mga used cars na best of the best ang quality, amoy bago, mukhang bago, at pakiramdam na bago rin, i-Automart certified na yan.